Ang tunay ko pong pangalan is Jarito Artaladro Jr. But you can call me Omar po. Yan. So, ako po ay miyembro ng Tipan ng Biyaya Community from Olongapo, Olongapo City, under the pastorate of our beloved Pastor Journey Abenohar. And I'm with my beautiful wife. No? Yan. Yan. Siya po yung pinakamaganda. Yan. 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 Again, salamat pong muli sa invitation to share the word of God. So, I want happy 44th Lord's Day po. So, sino na po dito sa atin ang wala pang absent? Naka 44 Sunday na. Wow, praise God sa buhay ni Mami. Naka 44 na po siya. So we have 52, konti na lang po na matatapos na ulit ang 2025. So happy 44th Lord's Day po mga kapatid in His community. Am I right now? Nabago na po yung pangalan, His Community Reformed Baptist Church. So I invite everyone to please open your Bible. Makikibukas po ako sa inyong mga Biblia sa Acts chapter 5, verses 1 to 11. Don't worry po, mas masaya po ang iglesia na maraming bata. Bakit po? Kasi yan po ay nagpapakita na merong susunod na henerasyong mananampalataya. Mas masarap po pakinggan ang mga hikbi ng mga bata. Ano po kesa sa katahimikan ng mga kapatid sa pananampalataya. Ano po? Kaya okay lang po yan. That's a blessing coming from our Lord to have children inside our churches. So Acts chapter 5 verses 1 to 11. Let me give you some background. Bigyan ko lang po kayo ng konting background ng ating text. Sa chapter 1, binigay po ng ating Panginoong Jesucristo yung Acts 1:8. Ano po? Sinabi niya doon, tatanggap ang mga mananampalataya ng kapangyarihan mula sa banal na spirito. Ano po? So again, Acts chapter 5 verses 1 to 11 ang ating teksto for this morning. Ano po? So, and sa Acts chapter 1, the Lord will rise saan po sa kanan ng Ama. Ang punto po, ang Diyos ay piniprepara ang kanyang iglesia sa Acts chapter 1. Ano po? At He is the one who empowers them. Siya rin ang nagpapalakas sa kanila. Ano po? Ganyan po yung sa Acts chapter 1. And coming Acts chapter 2, pagdating po sa Gawa, kapitulo 2, hindi ako sanay sa Tagalog, pasensya na po. Ano po? Ay, pinakita naman po dito that He is creating His people. He is creating His community. Kaya ang ganda ng pangalan niyo po His community. Laging papasok po yan sa ating mga pag-aaral. Ano po? Yun po yung Acts chapter 2. The Holy Spirit creates a holy community. Ano po? Bakit doon din po natin nakita yung preaching, ano po, ni Apostol Pedro and yung descending pagbaba ng banal na spirito sa mga mananampalataya. And Acts chapter 2 verse 41, 3,000 were baptized, ano po, nung araw na yon. So makikita natin that the Lord is serious in building and creating a people for His own glory. Then verse 42, anong nangyari dun sa 3,000 brethren? Ano po, ang ginawa po nila ay nanatili sila. Saan? Sa aral ng mga apostol, sa pag-fellowship, no? Pakikipagkapwa-tao bilang mananampalataya sa isa't isa, at the same time, in breaking of bread, Lord's communion, and then prayers. At ito po ang itsura ng komunidad ng Diyos. Ano po? At makikita po natin doon yung mga karakteristik na yon. Una, nanatili sa aral ng apostol. Napaka-importante po niyan. Pangalawa, they fellowshipping, expressing their love, care, and concern sa mga mananampalataya. Ano po? Then come chapter 3. Chapter 3.
Sa chapter 3, pinakita po yung akin po ba to? Tama? No? Ayun, sa chapter 3, pinakita yung kapangyarihan ng banal na spirito. Paano po? Sa verse 1 tsaka verse 10, yung lumpo sa temple gate nakalakad. Kailangan po yon para ipakita ang kapangyarihan ng Diyos ay nasa mga alagad. Ano po? Importante po yon na maipakita. Ano po? Then Acts chapter 3, yung sermon ni Peter calling Israel to repent, no? And identify Christ as the servant promised of God. Ano po? But pagdating po ng chapter 4, ano po? Ay nagtawag po, kumalap po ng opposition ang lakas ng loob ng mga apostol na mangaral. At makikita po natin yan sa verse 17 at saka 18. Acts chapter 4, 17 and 18. Pero yung response po ng mga alagad, look at this one, mga kapatid. Their response is this: we cannot but speak of what we have seen and heard. Hindi namin kaya na pigilan ang aming narinig at ang aming nakita. Kaya kailangan namin itong sabihin. Meaning, that the Holy Spirit also empowers believers to ano? To proclaim o ibahagi ang mabuting balita. So they are spirit-filled, yung spirit-empowered to proclaim the gospel. Ano po? Para ihayag ang mabuting balita. Napakaganda po kasi kahapon, kulturang Pilipino is that we go to the grave ng mga mahal natin sa buhay. And that's a good opportunity to preach or to share the gospel. Na hindi natatapos doon. Yung sinasabi nilang rest in peace ay wala doon. Kung hindi sa presensya ng ating Panginoong Hesukristo. So verse 31, we can see sa chapter 4, verse 32, that they are spirit-filled. Ano po? So, ganun po yung konteksto ng Acts chapter 1 hanggang chapter 4. And we can see sa Acts chapter 4 that they are doing the ministry happily, joyfully. Nagpipira-piraso ng tinapay, nagpe-fellowshipping, they gathered sa isang local church sa Jerusalem, mga mananampalataya, and they worship the Lord. And masaya po sila na ginagawa yun. And we can see sa chapter 4, verse 37, there is this one man. Merong isang lalaki na ang pangalan ay si Barnabas. Magiging partner po siya in ministry ni Apostol Pablo later on. At siyang magpapakilala sa Jerusalem Church na truly Apostle Paul was saved by the Lord sa Damascus Road. So makikita po natin, sabi sa verse 37, chapter 4, Barnabas sold a field that belonged to him and brought the money and laid it at the apostles' feet. So makita natin doon, binenta niya yung parte ng kanyang mga ari-arian at ibinigay sa paanan ng mga apostol upang gamitin sa ministeryo. And ito yung puso ng isang mananampalatayang nagmamahal kay Kristo. Mahirap tong gawin, mga kapatid. Magagawa ito sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. At yung akto ni Barnabas ay naging halimbawa ng integridad at pagiging mapagbigay sa iglesia sa Acts. At makikita po natin dito na kapag ang Espiritu ang naghahari sa iglesia at sa mananampalataya, ang iglesia ay kinakikitaan ng pagkakaisa, una, sa doktrina, pangalawa, sinseridad. Yung totoong pagmamahal sa kapwa niya mananampalataya, at yung pangatlo, yung pagkakaroon ng taos sa pusong pagbibigay. Taos sa pusong pagbibigay. And after that, chapter 4, came chapter 5. This is our text. Dinaano ko lang po kayo, binibigyan ko lang po kayo ng konteksto so that mamaya makasabay po kayo as we exposit the text. And sa chapter 5,
merong mag-asawa. Si Ananias at si Sapphira. They challenge, no? They challenge the unity, sincerity, and generosity ng church. And mamaya babasahin po natin yan. Bakit po? Because they brought deceit. Nagdala sila ng panluloko, pandaraya, kasinungalingan, saan? Sa iglesia na itinatag ng Diyos ng may kabanalan. Ano po? So, kung may mga Bible po kayo, paki-open po sa Acts chapter 5, verses 1 hanggang 11. Ulitin ko po, mga gawa, chapter 5, verses 1 hanggang 11. Let's read it sa Tagalog. Let's read it sa Tagalog. I will read verse 1, you will read verse 2. Pero kung ano po yung version nyo, kung English yan, walang problema. So verse 1 ako, 1, 3, 5, so on, kayo 2, 4, 6, hanggang 10. Okay, let's read. Ako muna po, subalit mayroong mag-asawa na nagbenta ng kanilang ari-arian, Ananias ang pangalan ng lalaki at Sapphira naman ang babae. Sige po, kayo po. Okay. Pati po yung sa mga kasama natin sa Himpapawid. Makibasa po kayo ng salita ng Panginoon. Verse 3. Kaya't sinabi ni Pedro, Ananias, bakit ka nagpadala kay Satanas at nagsinungaling ka sa Espiritu Santo? Bakit mo binawasan ang pinagbilhan mo ng lupa? Verse 5, nang marinig ito ni Ananias, siya'y nalagutan ng hininga at bumagsak, at lahat ng nakabalita sa pangyayaring iyon ay pinagharian ng matinding takot. Pagkaraan ng may 3 oras, dumating naman ang kanyang asawa na walang kamalay-malay sa nangyari. Kaya't sinabi sa kanya ni Pedro, bakit nagkaisa kayong subukin ng Espiritu ng Panginoon? Hayan, kadarating pa lamang ng mga naglibing sa iyong asawa, at ikaw naman ngayon ang isusunod nila. Verse 11, nakadama ng matinding takot ang buong iglesia at ang lahat ng nakabalita nito. Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang walang pasubali at walang hanggang salita. Ang ating bansa po, mga kapatid, ay dumaranas ng napakaraming baha. Literal na baha at baha ng korupsyon. Right? And yet, wala pang nakukulong. The ICI, Independent Commission for Infrastructure, recommends to the Ombudsman na mag-file ng kaso sa 2 senador, 2 congressman, isang former DPWH USEC, COA Commissioner. Pero ang nakakalungkot po, mga kapatid, yung former House Speaker na konektado sa mahal nating Pangulo ay hindi kasama sa mga kakasuhan. At ang nakakalungkot, plano pang gawing state witness yung dati nating former House Speaker. You can see how deceitful yung puso ng tao, kung gaano mandaraya ang puso ng tao just to have a lot of money, para lang magkamal ng napakaraming kayamanan.
Pero wag po kayong mabahala, mga kapatid. Let us not be dismayed if the culprit, yung mga magnanakaw sa gobyerno, seemingly they are able to escape. Ano po? Huwag po tayong mabahala dahil may pangako ang Biblia sa mga gumagawa ng kasalanan at parurusahan sila ng ating Diyos. At ganun din po sa loob ng iglesia. Ang Diyos ay may paraan upang ipreserba ang kabanalan sa loob ng iglesia. At makita po natin yan sa Acts chapter 5. Ito ay larawan ng pagpepreserba ng Diyos sa kanyang iglesia upang ito'y manatiling may kabanalan. Ano po? Mga kapatid, hindi po ito komportable at magaang na passage o na talata sa Biblia para aralin. Ano po? At sabihin nyo sa akin mamaya, kakapunta lang ni Omar sa his community, ganito yung kanyang preaching. But may our gracious Lord convicts and comfort us knowing that the Lord is serious in preserving His church. Ano po? Nasa henerasyon po tayo ngayon ng kung saan ang mga tao ay ayaw sa katotohanan. At kita po natin yan sa gobyernong meron po tayo. At sa napakaraming iglesia na nagsasabing they are indeed evangelical. Ano po? Pero, mga kapatid, merong talata sa Biblia at ito nga po yun, yung ating talata, na meron siyang paraan. Ang Diyos na banal ay may paraan para ipreserba ang kanyang iglesia na banal na tinubos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Nakakalungkot po sa panahon po natin na ang pagkukonsinti ay itinuturing na pagmamahal. Ang kumbinyenteng katatayuan ay itinuturing na pagmamalasakit. Ano po, ganyan ang itsura ng tao at nakakalungkot sa loob ng iglesia. But tayo bilang mga anak ng Diyos at parte ng kanyang iglesia, ay may paraan ng Diyos for us to be preserved. Kaya brethren, magalak po tayo dahil may paraan ng Diyos para alisin niya ang kasalanan sa loob ng iglesia. At panatilihing may kabanalan ang kanyang mga tao. And we can see that sa kaso at sitwasyon nung mag-asawang Ananias at Sapphira. When God acts in discipline, He does not destroy the church. Pag umakto ang Diyos para disiplinahin ang kanyang mga tao, hindi niya sinisira ang iglesia. Anong ginagawa niya? Ang Tagalog po ng purify, pinapadalisay ng Diyos ang kanyang iglesia. So, He exposes sin. Para panatilihin ang kabanalan ng iglesia. So, yung passage na pong ito ay interruption coming from Acts chapter 1 hanggang chapter 4. Sa maganda, maayos, matiwasay, lumalagong itsura ng iglesia. Upang sa ganon, ipreserba ng Diyos na banal ang kanyang iglesia. And we can see, sa chapter 5, ang mga bagay na yan. So, tayo po ngayon ay mag-aaral, At ang ating pong mensahe, proposition for this text or message is this, Since God disciplined His church, dahil ang Diyos ay dinidisiplina, nawala po ako. Dahil po ang Diyos ay banal. Ulitin ko po, dahil po ang Diyos ay banal, matuwid, He will also preserve His church. He will honor and preserve yung kanyang iglesia. Upang sa ganon, sila man din ay maging witness, maging Tagalog saksi,
ano po, sa kabanalan at kaluwalhatian ng Diyos. And magagawa lamang po natin yan by doing and following yung dalawang bagay po. Ano po? At yan po yung ating pag-aaralan ngayon. Ang title po ng ating mensahe, ang disiplina. Ano po? Discipline preserves the church. Ang disiplina o ang pagdidisiplina ng Diyos ay pinipreserba ang kanyang iglesia. Ulitin ko po, ang pagdidisiplina ng Diyos ay paraan niya para ipreserba ang kanyang iglesia. Meron po tayong understanding in regards to discipline, brethren, na negatibo. Parang pag sinabing disiplina, bilang bata, lalo na, naalala ko yung aming mga magulang, lalo yung aming nanay. Sorry po, Nay. Let me use you. Talagang latay-latay ka. Yung walis tambo, yung sinturon ay talagang bumabakat sa yung mga hita. That's the discipline before. May negative siyang implications. But here we can see discipline is God's mean to preserve His church. So, let's move on sa verse. We will exposit yung ating mga teksto. Ang point number 1 po natin, since God disciplined His church, ano po, ang challenge po sa atin ay to flourish in righteousness and use that, to witness and to honor yung kabanalan ng Diyos. Yan po ang una nating dapat gagawin. Ano po? So, let's continue. Balikan po natin ang istorya ni Ananias. So, makikita po natin dito sa chapter 4 na si Barnabas nagpakita ng halimbawa ng generosity. And Ananias and Sapphira wanted to copy that. Gusto nilang gayahin din kasi natanyag si Barnabas bilang mapagbigay. At ang naisip nila, nung mag-asawa, lalo nung lalaki, ay magpasikat din at ipakita rin na sila'y mapagbigay. But what they do, ano pong ginawa nila? Nagbenta nga sila ng kanilang ari-arian, pero ito'y kanilang binawasan. At ang akala nila, hindi ito malalaman ng Diyos at ng mga kapatid sa pananampalataya. They sought the praise of men without the price of sacrifice. Ano po? Anong ibig sabihin? Gusto nila yung papuri ng tao, pero ayaw nila yung sakripisyo na hinihingi ng pagbibigay at pagmamahal sa iglesia. Gusto nilang matanyag at tumaas ang kanilang reputasyon. Ano po? Ayaw nilang masira yung bad record nila. Liting ko po, ayaw nilang masira yung bad record nila. Ano po? They were concerned in appearing to be good rather than holding for the truth. That's why, sa text po natin, anong sabi ni Pedro nung kinumpronta niya si Ananias? Ang sabi niya, why has Satan filled your heart to lie to the Holy Spirit? Sabi niya, bakit hinayaan mo na ang puso mo ay mabalot ng kasinungalingan mula kay Satanas? Makikita po natin yan sa verse 3. Bakit nagpadala ka kay Satanas at nagsinungaling ka sa Espiritu Santo? So makikita po natin yung akto ni Ananias ay akto laban sa banal na Diyos. Laban sa banal na Diyos. Nakalimutan niya na ang Diyos ang nag-establish ng kanyang iglesia sa Acts chapter 1 and chapter 2 at nagpapanatili sa chapter 3 hanggang chapter 4. Nakalimutan ng mag-asawa nung nag-uusap sila, huwag na tayong magbigay. Kami po as TBC Church, nag-hold po kami sa doctrine ng tithes and offering. I don't know sa inyo kung ano pong hinuhold nyo, but we as TBC nag-hold sa doctrine ng tithes and offering.
Parang ganito yung sinasabi ng mag-asawa. Dumating yung sahod at ang sabi ng lalaki, huwag na tayong mag-tithes. Kasi ako naman magluluto sa Sunday, ikaw naman magluluto sa Sunday, okay na yun. Gagastos din naman tayo ng mga 1.5 doon. That's good na. Nakikita niyo po yung itsura. Ay, bumili naman ako ng ganito eh. Kaya hindi na ako magta-tithes. And pinapakita po doon sa narrative, sa kwento, that kind of act is an act of lying towards the Holy Spirit. Eh wala nga naman talaga. Asan ba yung Espiritu? Nung nag-uusap silang mag-asawa, nakalimutan nila that the Holy Spirit is presence. Saan? Sa mga mananampalataya. And Peter remind him that. Peter remind Ananias na hindi ka sa tao nagsinungaling, kapatid. Saan ka nagsinungaling? Sa banal na Espiritu. Kaya nga ang sabi niya, di ba nung hindi pa yan nabibenta, sa'yo yan? Ganun yung kanyang sabi. Pero kung titignan po natin, mga kapatid, kung titignan po natin, mas malalim po sa pera ang issue po dito. Ang issue was never money. Kasi pwede talaga tayo magsinungaling sa iba't ibang bagay. Ang issue po natin dito, yung katotohanan. Yung hypocrisy, ang Tagalog ng hipokrito, iba yung pinapakita mo sa kung ano talagang nasa sa loob mo. Ano po? Yun po yung kaso ng mag-asawa dito. Ano po? Yung lot, yung money that they wanted or they pledged to offer to the Lord ay banal na alay sa Diyos. Banal na alay sa Diyos. And yet, ano pong ginawa nila? Sa kanilang ginawa, they offended the holiness of God. Ano po? Sinalansan po nila, binaliwala po nila ang kabanalan ng Diyos by thinking na pwede silang kumuha dahil sa kanila naman yung pera, not knowing na nag-promise sila sa Diyos. Balikan po natin yung lumang tipan para makita nyo, ano bang context nito? Anong kinalaman nito sa kabuuan ng Scripture? Kwento ng Scripture. Joshua chapter 7. Makikibukas po ako sa inyo mga kapatid sa aklat ng Joshua. Ang bilis ng oras. In the wilderness, Achan hid the forbidden spoil and brought defeat upon Israel. That's the context. Si Achan, kasama ng mga Israelita ay kumuha ng bagay na hindi niya dapat kunin at ito'y kanyang itinabi. At ito'y nagpapakita na that he defiled, he sinned, he disobeyed the command of the Lord. Niyurakan niya ang kabanalan ng Diyos dahil sa kanyang ginawa. Kasi ang gusto ni Yahweh, lahat ng makukolekta, wawasakin. O kaya naman, ibibigay kay Yahweh. Ano po? Ganun ang gusto ni Yahweh sa Joshua chapter 7. Now, let's go back sa chapter 6. Ano bang nangyari doon? After ng fall ng Jericho, alam niyo po kasi nagchatcha po yung mga Israelita. Sino po mahilig magchatcha? Wala na pala yun, no? Zumba na pala ngayon. Sorry, out of context ako. Sino po nagsusumba? After po mag-zumba, wag ako makot ng may online pa naman tayo. Gusto ko lang makarelate po kayo. Sa panahon po nila, nagmarcha po sila para yung Wall of Jericho bumagsak kasi yun yung command. Sa atin, sa konteksto natin, pinagsusumba-sumba sila. So that the Wall of Jericho may fall. Ano po? At ang command ni Yahweh sa Joshua chapter 6 verse 18, sabi niya dito, but you keep yourselves from the things devoted to destruction. Ilayo nyo ang sarili nyo sa mga bagay na nakatalaga para sirain. Lest, kung hindi, lest you take any of the devoted things and make the camp of Israel a thing for destruction. Sabi niya, kung kukuha kayo ng bagay na itinalaga para sirain, magdadala kayo ng kapahamakan sa Israel. And that's what happened to Joshua chapter 6 hanggang verse
7. So that's the context, mga kapatid. Ano po? Yung word na devoted things, sa Hebrew word, kerem. Ang meaning po niyan, were set apart. Ano po? Itinabi. Itinabi para sa ating Diyos. Ang konteksto po ng mananampalataya, sinet apart din po para sa Panginoon for His service, glory, and honor. No? At nakita po natin dito sa chapter 6, either to destroy or to offer to Yahweh. Pero si Achan, anong ginawa niya? Nagtabi siya. At ang nangyari po doon sa istorya na yon, buong pamilya niya, buong lahi niya, napahamak. This is how serious the Lord is in dealing with those who trampled sa kabanalan ng Diyos. Ganito po, dinidisiplina ng Diyos ang kanyang mga tao na tumatapak sa kabanalan ng Diyos. Joshua chapter 7 verse 1, ito po yung sabi, "But the people of Israel broke faith in regards to the devoted things, for Achan took some of the devoted things, and the anger of the Lord burned against the people of Israel." So makikita po natin dito how serious the Lord is in dealing with His people. Ang sabi po sa Tagalog, nagtaksil ang Israel, especially si Achan, sa Diyos, na banal at makapangyarihan sa lahat. Even though it is one man's sin, God viewed it as if it is a corporate guiltness. Isa lang po yung nagkasala, pero yung buong bansang Israel guilty. When they are fighting yung kanilang mga kalaban, talo po sila. Ano po? At makikita po natin dito, this is how the Lord deals with His covenant community. Ganito po ang Diyos tumatrato sa kanyang tipanan, sa kanyang iglesia. Pag meron pong isang may kasalanan, sasabihin natin congregation, isa lang naman yung gumawa ng kasalanan eh. Pero sa mata po ng Diyos, yung buong iglesia, apektado. Paano po yun nangyayari? Nung bumaha po ba, yung naapektuhan lang po ba yung mga nangurangot? Hindi po, di ba? Lahat po tayo apektado eh. So, ganun po ang itsura niyan, mga kapatid. That is how serious the Lord is when dealing with sinfulness. Verse 21. So makikita po natin doon, tatlong bagay ang makikita natin. Una, pinakita na nung kasalanan ni Achan, covetousness, pakikiapid. Verse 21, ito yung sabi niya, I saw among the spoil a beautiful cloak at 200 shekels of silver and a bar of gold. Yan, nakakita ako ng napakagandang damit, 200 na silver at mga bar ng ginto. Nainggit siya, gusto niya, nakiapid siya sa kayamanan na hindi naman sa kanya. Ang kasalanan po nagsisimula sa mata. Wow, iPhone 17 Pro Max. Gusto ko rin yon. Desire deceives the heart, mga kapatid. Katulad ni Eva at ni Adan. Nakita niya yung prutas, ang sarap kainin. Can you imagine that? Lahat ng bagay doon sa Garden of Eden, you can eat. You can do everything na gusto mo doon sa Garden of Eden. Pero meron lang isang pinagbawal. Pero ang malupit, yun pa yung pinag-interesan ng mag-asawa. Ano po? Pero wag niyo pong sundin yung sinasabi dun sa New Testament. Hindi yun literal. Na pag nagkakasala yung mata, dukutin. Hindi po siya literal. Iba po yung application nun. Tanong niyo po kay Pastor Ryle. Pangalawa, pagnanakaw. Anong sabi ni Yahweh? Lahat ng makukulimbat ninyo, sorry po sa word ko lahat ng makukuha ninyo, itatabihan para sirain o itatabihan para sa akin. And yet, kumuha siya. Kumuha siya. Ano po? He took what belongs to God.
Kaya nga po yung ating pastor, inilalayo natin yan sa kaban ng tipan. Bakit? Para maiiwas siya doon. Sa pagkakasala na yon. Huwag po kayong mag-alala, maraming pera si Pastor Ryle. Pero iiwas po natin siya doon. Kahit na napakarami pa niyang pera. Ano po? Isang pagkakamali lang. Masisira po ang gawain ng Panginoon. At hindi yun ang order. Kaya nga ang order, ano pong order sa loob ng tahanan? Ano po? Sinong usual na nagbabudget? Yung marunong mag-budget. Diba po? Usually si tatay inaalis natin sa budgeting. Bakit? Kasi pag si tatay may hawak ng pera, katulad sa akin, ay, sorry, di ko pala dapat gamitin yung sarili ko. Kung ano-ano kasing binibili ko. So sa amin, yung wife ko may hawak ng pera. Pangalawa, panluloko. Anong ginawa niya? Tinago niya muna. Kala niya hindi siya mahuhuli. Tago muna natin to dito sa ilalim ng ating tolda. Hindi ito mapapansin ni Yahweh at ng mga kasama nating Israelita. So ito po yung tatlo niyang kasalanan. Nakiapid siya, nagnakaw siya, nandaya siya. Ano po? Hidden sin is the attempt to appear righteous before men while disobeying God in secret. Ulitin ko po. Yung tinatago po nating kasalanan ay attempt. Paggawa po natin na magmukha tayong matuwid sa harapan ng tao, pero sa katotohanan, sinusuway natin ang Diyos ng nakatago. So makikita po natin dito, Achan, sin is greed. Mga kapatid, Leviticus chapter 10, verse 1 to 11, Nadab and Abihu, mga anak po ito ni Aaron, the high priest. Ano po? Sa chapter 1 hanggang verse 11, Leviticus chapter 10, verse 1 to 11, nag-offer si Nadab at Abihu ng unauthorized fire. And dahil doon, nasunog po sila literal. Wala silang kapangyarihan katulad ni Human Torch. Napanood niyo na po ba? Fantastic Four? Sino na po nakapanood? Maganda, panoorin niyo po. Pero wag po dito. Baka may mag-pin showing dito eh. Sabi ni Omar, pwede eh. Wag dito, sa bahay niyo, habang nagre-relax kayo. Ano po? Okay, so ano po makikita natin dito? Nilapastangan po ng magkapatid yung kabanalan ng Diyos. In relation po ito sa pagsamba. Let's look at this sa pagsamba. Kanina, yung tinignan natin, kabadantipan. Yung kayamanan ng Diyos. Ano po? Kaya nga po, lahat po nung tithes and offering po natin, pag binigay po natin yan, inilagay na po natin sa paanan ng Diyos yan, sa Kanya po yan. Actually, yung tithes, hindi talaga yun sa'yo eh. Kaya nga tithes eh, tent yun eh. At sabi naman ng iba, law yan. Mga kapatid, wala pang law, wala pang 10 commandments, nag-tithes na po. Si Abraham, kay Melchizedek. More on that later, mga kapatid. Balik tayo sa context natin. Sorry, nadadala ako dun. Leviticus chapter 9, look at this one. Bata pa lang po, yung dalawang magkapatid, tinitrain na para maging pari. Pinag-aaral na. Kumbaga sa panahon natin ngayon, pinag-aral saan? Sa Ateneo de Manila para maging abogado. Sa UP, Diliman para maging abogado. Mula pagkabata, tinitrain na. Pansin niyo ba dati, sasabihin ni tatay, gusto ko maging pulis ka, kaya bibilihan siya ng ano? Baril. Sasabihin ng bata, gusto ko daddy, Superman. Pero pag wala pala si daddy, ay, ang macho. Hindi, joke lang po. Ano po? So we can see, ganito po yung context in relation to worship. And yet, anong nangyari? Anong nangyari po sa Leviticus chapter 9, verse 23 to 24? Sabi po dito, the glory of the Lord appeared to all the people, and fire came out from before the Lord and consumed the burnt offering. Sa chapter 9, nakita nung dalawang magkapatid kung paano ang kapangyarihan ng Diyos. Yung apoy ng Diyos, sinunog yung alay na susunugin. So they know how powerful and consuming fire is the Lord God Yahweh. Now, verse 10 to 1. Chapter 10, verse 1. Anong sabi? Now Nadab and Abihu, the sons of Aaron, each took his censer and put fire in it,
and laid incense on it, and offered an authorized fire before the Lord, which he had not commanded them. Anong sabi po? Nag-offer yung magkapatid ng hindi, yung naapoy na hindi kinocommand o otorisado ng Diyos. At hindi niya ito kinomand na gawin ng dalawang magkapatid. So ano po makikita natin dito? Unang kasalanan po nung dalawa, possible, sabi ng mga komentarista, ang dapat na gumawa nun yung papa nila. Yung papa nila, yung high priest during that time. O kaya naman, sabi nung isang commentator, pwede si Moises. Dahil si Moises yung leader nila during that time. So anong ibig sabihin nito? Kinukuha ng magkapatid yung trabaho at responsibilidad na hindi sa kanya. O sa kanila. Pangalawa, merong materyales para mag-offer ng apoy ng mga panahon na ito. Parang ganito po. Ang requirement, gasolina. Pero ang ginamit ng magkapatid, crudo, diesel. Nakita niyo po yan? Yung crudo maitim po yan eh. Tama ba ako? Ano po? So ganun po yung sitwasyon dito mga kapatid. Ang nasa isip nila, ganito po yung galing ng mga Pilipino, okay na yan. Okay na yan. 9% naman na yan eh. Ang laki na nga niyan eh. 9,000 na nga yan eh. Coming sa 100,000 natin eh. That's okay. And they offer an authorized fire before the Lord. So nakita niyo po yung kanilang kasalanan, yung kasalanan ng magkapatid. At ano pong nangyari sa kanila? They became human torch. Sinunog po sila ni Yahweh. Ganito po kaseryoso ang pagsamba sa Diyos. Napansin niyo po ba, wala tayong kaarte-arte sa pagsamba? Ano ba namang worship service to? Napaka-simple, nakaka-boring, nakakalungkot. No? Pansin niyo po ba, wala ba mga pailaw-ilaw dito, mga palapalamuti? Wala bang biglang spotlight doon pag akit ko sa stage, tapos palakpakan yung crowd, tapos biglang may usok-usok dito? Ito po yung context nun, mga kapatid. We should worship the Lord in spirit and in truth. That's why ang prinsipyo po natin sa pagsamba, tinatawag po nating regulative principle. Mas simple, mas maganda. Kung ano lang yung inutos, kakanta ng himno, magbabahagi ng salita ng Diyos, and that's it. Yung ibang churches po, within the evangelical, ang dami pong dinagdag. Hindi naman binawal, di maglagay tayo ng ganito. Hindi naman binawal, let's put skit. Hindi naman binawal, let's put tambourine. Kasi may tambourine sa Old Testament. Mga kapatid, kung buti na lang po mabiyaya ng Panginoon. Kung hindi po mabiyaya ang Panginoon, dami pong churches. No? Dami pong churches sunog ngayon. Because they don't want to follow the principles of the Lord in terms of worshiping Him. Ang dami nating idinagdag, mga kapatid. Pero we can see here, ang Diyos ang naglalagay ng paraan kung paano siya dapat sambahin. Hindi tayo ang masusunod. Ano po? Ang Diyos ang masusunod. Look at yung last sentence doon sa verse 10 ng Leviticus 10 verse 1. Anong sabi doon? Which He had not commanded them. Na hindi niya inutos sa kanila. Ang punto po ng himasok ang magkapatid sa hindi nila dapat panghimasukan. At ang iglesia ng Panginoon, sa panahon natin ngayon, pinanghihimasukan ang paraan ng Diyos kung paano siya dapat sambahin. Napakadaming idinagdag. Meron pang isa, nagpa-slide. Galing dun sa second floor, papunta dun sa pulpito, dun siya galing, papunta rito. Para ipakita, no? Na ang Diyos ay muling babalik. Hindi mo kailangan gawin yun. Hindi to lalago kung yun ang basihan. Kasi sa tingin ko, hindi marunong sumayaw si Pastor Ryle.
Marunong ba siya sumayaw? Cha-cha-cha. Kung ako po yung pastor sa isang church, ganun ang basihan, hindi po lalago yun. Hindi po ako marunong sumayaw, lalong hindi ako marunong kumanta. Walang gugusto sa akin. Yung asawa ko lang yun na in love sa akin. Nilagay kasi ng Lord sa puso niya yun eh. Kaya kahit daw walang, okay lang daw sa kanya eh. Wala daw kaso yun eh. Sorry po, pinapalight ko lang po yung situation, mga kapatid. 1 Corinthians chapter 11, verse 17 to 34. In regards to the Lord's Supper, this is how the Lord preserved the church. Ano po? Tinitignan lang po natin yung mga konteksto nung Acts chapter 5. Ito po yung mga konteksto nung sa kabuuan ng Biblia. Lord's Supper. Ano sabi sa 1 Corinthians chapter 11? Binabalaan po ni Apostol Pablo ang mga taga-Korinto dahil hindi nila ginagawa ng tama ang pag-breaking ng bread or doing the Lord's table or Lord's Supper. Yun yung kanyang babala sa 1 Corinthians 11. Ano po? So makikita natin dito, the Lord preserves the communion sa loob ng iglesia. Bakit? Kasi banal po ito. Dalawang command lang po ang binigay po sa atin, baptism and Lord's table. And the Corinthian church trample the communion sa loob ng iglesia. Ano pong ginagawa nila doon? Sa verse 17, sabi ni Paul, in the following instruction, I do not commend you, because when you come together, it is not for the better, but for the worse. Bakit? Kasi yung mayayaman, kumakain sila ng pagkain nila. Naka-SNR sila, malalaki yung soft drinks nila, yung walang mga baon, nandun sa gilid, nag-aantay, gutom. Yung iba dito sa kabilang may pipera, lasing na, yung dito, gutom na gutom. So, ganun yung sitwasyon, mga kapatid. Ano po? Ng kanilang Lord's table. At hindi ganun ang itsura ng Lord's Supper. Dahil ito ay pag-alaala ng mga mananampalataya sa ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. Ano po? Nakikita nyo na po ba sa worship service? Yung may pera, madaming baon. Yung walang pera, walang baon. Hindi ganon. Pero pag nag-picnic po kayo tsaka swimming, wag po kayo magbaon lahat ng kanin. Meron nun sa Facebook eh. Potluck daw. Walang nagdalang ulam. Kanin lang. Hindi po ganon. So sabi ni Paul, imbis na makabuti sa inyo, napapasama pa. Dahil nagpa-paction kayo, mayaman sa mayaman, mahirap sa mahirap, yung wala, lalong wala, yung meron, lalong meron. Kaya ano sabi ni Paul? Kaya yung iba sa inyo, masasakitin at nagkamatay na. Huwag niyo naman po isipin na pag may namatay, ay kasi pinarusahan ng Diyos, mali naman po yun. No? Lalo na ngayon, November pa naman. Hindi naman po. Huwag niyo naman pong isipin yun. Ano po? Okay po, pero kung naisip niyo yun, well, that's how the Lord ay kumikilos po sa inyo. But we can see, ang purpose ng Lord's table is for the edification ng mananampalataya. Para lumakas sa pananampalatayang magkakapatid. Para sabay-sabay nating alalahanin ang ginawa ng ating Panginoong Hesukristo doon sa krus ng Kalbaryo. So, kasalanan po sa loob ng church ang pagkakabahabahagi. Kaya nga po, hindi po pinaghihiwala yung Bible story po. Sorry. Wag na lang po. Okay po, let's continue. Ang kasalanan ng paglapastangan. Nilalapastangan nila ang Lord's table, ang Lord's Supper. Nakarinig na po ba kayo ng Lord's table na ang ginagamit Gatorade? They do the Lord's table kasi meron silang ministry sa school. They have the campus ministry sa college and universities. And ang iniisip nila, dahil may gathering ng mananampalataya doon, pwede nilang gawin yung Lord's table. Mga kapatid, ang Lord's table, ginagawa po yan sa loob ng iglesia na nag-covenanted. Hindi po dun sa mga universities. Tama po, pare-parehas po kayong miyembro ng Universal Church. Pero you are not a community church. His community church. Hindi kayo doon covenanted as a local church. So hindi nyo dapat i-practice yun doon. Tapos ang gagamitin nyo pa, Gatorade.
Tapos nauso yung 4 season na lang. Ngayon, ang uso, milk tea. Nung nakaraan, milk tea na lang. So hindi po ganun. Kung ano po yung sinabi, yun po yung gagamitin nating mga elemento. Kung sinabing elemento ng wine, we use the elements of wine. If bread na walang libadura, we use bread na walang libadura. Na-imagine nyo po ba yon? Ngayon, uso yung kape. O di sasabihin ng mga iba, kape na lang, pastor, gamitin natin. Yung iba gusto latte. May art pa. So, paglapastangan po yan, mga kapatid. Saan? Sa hapag ng Diyos at sa order na ibinigay niya sa loob ng iglesia. That's profanity. No po, paglapastangan. Saan? Sa iglesia, sa order na ibinigay ng Diyos sa kanyang iglesia. At ito po yung gawin natin. Gawin nating maayos kung ano po yung kinuman sa atin. Nakita niyo po kung gaano katigas ang ulo ng tao? Ayaw gawin yung inutos, ang gustong gawin yung hindi inutos. Mga nanay, ang bilis makarelate dito. Ang pinapabili mo, Colgate. Ang binili, Happy. Kasi wala daw close-up. So hindi po ganon, mga kapatid. So nakita po natin kung gaano kaseryoso ang Diyos. Minsan po nagtatawanan kami sa TBC. Lalo na dun sa huling praise. Ang iba masasakitin at let's not profane the Lord's table. Kasi ito ay sagradong gawain ng Diyos for us believer to remember and makasama natin ang Diyos habang ginagawa po natin ito. And we do this weekly. We do this weekly. Hindi po every once a month. No. Ang command habang nagkakatipon kayo bilang iglesia. Kailan tayo nagkakatipon bilang iglesia? Every Sunday, may worship service po tayo. Hindi Wednesday. Sa mga ibang bansa, Sabado, walang problema po doon. But ang command, weekly. Paano po natin ito titignan, mga kapatid? Mga minamahal. So makikita po natin lahat nung ginawa mula sa lumang tipan hanggang doon sa Acts chapter 5 hanggang sa lumang tipan, papunta ng bagong tipan, nagpapakita ng pagpapaimbabaw ng tao. Mapanganib pong kasalanan ito, mga kapatid. At ayaw po ng Diyos ito. Dahil i-preserve ng Diyos ang kanyang iglesia. Mamaya po, attend po kayo sa Sunday School para makita po ninyo na ang disiplina, ang unang purpose po niyan ay hindi po yung negative side. Ang unang purpose po ng discipline is for training. Para matuto po tayo. Galing po yan sa word na discipleship. Mamaya we will learn that. If you have time, balik po kayo or stay for us to learn those things. So, mga kapatid, ingatan po natin. Ingatan po natin ang iglesia ng Diyos at tayo bilang kanyang mga tao na pinipreserba niya na maging banal dahil siya ay banal. Ang disiplina ng Diyos kina Ananias ay hindi kalupitan. Sasabihin nung, ang lupit naman ng Diyos ninyo. Pinatay niya si Ananias at saka si Sapphira, lalo doon sa pamilya ni Akan, sa lumang tipan. Anong klaseng Diyos ito? Mga kapatid, ito ay awa. Isang mabigat, ngunit mapagpalang babala upang manatili ang kalinisan ng iglesia ng Panginoon. Mas mabuti nang maputol ang isang bahagi kaysa mabulok ang buong katawan. At sa ating panahon ngayon, mga kapatid, kapag tayo po'y tinanggap sa isang lokal na iglesia, panatilihin po natin ang kabanalan nito. Hindi ko po sinasabing hindi tayo makakakumit ng kasalanan. Pero wag po tayong mamuhay sa kasalanan. Ang Diyos ay hindi naghahanap ng perpektong tao, pero naghahanap po siya ng mananampalataya na gustong sumunod despite pauntog-untog. Sa akin, di pwede yung untog-untog eh.
Kakabukol-bukol po ako, mga kapatid, sapagkat ang kabanalan ng Diyos ay hindi naaapektuhan ng pagpapawalang ah, pag, pagsalansan ng tao. Mananatili ang kanyang iglesia, aalisin ng Diyos ang gumagawa ng hindi tama para panatilihin ang kabanalan sa loob ng iglesia. To illustrate things out, para ipakita kung paano nangyayari ang bagay na ito. Sa isang doktor na nag-o-opera, pag alam niyang madumi yung isa niyang gamit, hindi niya gagamitin ito para hiwain yung pasyente. Dahil alam niya, matitetano, malalason, lalong magkakasakit at maaring mamatay ang pasyente. Anong gagawin niya? Papalitan niya ito ng bago. O i-sterilize niya ito, lilinisin niya ito bago niya ito gamitin. In the same way, the Lord is also a physician sa kanyang iglesia. Pag may nakita siyang bulok, nabubulok o mabubulok, aalisin niya yan. O gagamutin niya yan. Gagamutin niya yan para sa kanyang kaluwalhatian. Sabi ni A.W. Tozer, the church that has lost its sense of awe, yung kamanghaan sa harapan ng Diyos, ay isang iglesia na namamatay. Ulitin ko po, the church that has lost its sense of awe before God is a church that is dying, no matter how busy its program. Lupit na po. Sabi niya kahit na gaano, ang iglesia na nawalan na ng pagsamba, paghanga, at pagbibigay ng galang, respeto sa Diyos, ay iglesyang patay o mamamatay o namamatay na. Kahit na gaano pa siya kabisi sa paggawa ng mga programa. Fear is not the enemy of grace. Ang takot ay hindi kalaban ng biyaya. Ito po ay companion ng kabanalan. If we fear the Lord, we will live a holy life. Mga kapatid, dapat nating tanungin ang ating mga sarili. Casual na ba tayo sa pagharap sa Diyos? O meron pa rin po tayong takot na humarap sa Diyos? Tanggap ba natin ang pandaraya ng ating puso? O nilalabanan po natin ito? Minumortify, pinapatay po natin yung ating mga kasalanan. Sabi ni John Owen, if sana tama po yung aking quotation, if you do not mortify your sin, kung hindi mo papatayin ang iyong kasalanan, papatayin ka ng kasalanan mo. Nahagad ba natin ang palakpak ng tao higit sa pag-aproba ng banal na spirito? Tandaan po natin mga kapatid, ang kabanalan ng Diyos, the holiness of God is offended by hypocrisy. And He will not bless what He does not own. He will preserve His church. Ngunit hindi po dito nagtatapos. Ang maganda po, kahit na ganun yung nangyari, yung pangalawa. Let's move sa ating pangalawang puntos. Ano po? Since ang Diyos didisiplinahin niya po kanina ang kanyang iglesia, pero dito po makikita po natin ang iglesia will still flourish. Ano po? Pinipreserba ng Diyos ang kanyang iglesia sa pamamagitan ng disiplina sa loob ng iglesia. Tuloy po tayo. Ang kamay po ng Diyos, doon sa tinignan po natin kanina, talaga pong mabilis. Kung makikita po natin, pagkarinig ni Ananias ng sinalita ni Pedro, nabuwal po siya. Ganon din po sa kanyang asawa na si Sapphira. At tignan po natin ito mga kapatid. 2 beses sa verse 5 tsaka verse 11. Let's focus on this. Verse 5b tsaka verse 11a.
Ano po yung parehas na salita na sinabi ni Lucas sa mga talatang yan? Sabi niya, great fear came upon all who heard. Masidlang takot ang nadama ng mga nakarinig. Hindi po ito istorya ng kasamaan ng Diyos. Dahil hindi po masama ang Diyos. Siya po ay tunay na mabiyaya. Ito po ay istorya ng preservation. This is a story of preservation of our gracious God. Ano po? Discipline is not God's way of destroying His people. It is His way of keeping them from destruction. Ito ang paraan ng Diyos para ano? Para iiwas ang kanyang iglesia saan? Sa pagkawasak. Ang nature po ng pagdidisiplina ng Diyos, ang disiplina ng Diyos ay hindi bunga ng galit, kung hindi bunga ng kanyang banal na pag-ibig. This is the positive side of discipline. Hebrews chapter 12 verse 6, for the Lord disciplines the one He loves and chastises every son He receives. Mga kapatid, ito po yung punto. Kung alam po natin na anak tayo ng Diyos, and yet we are doing something, and yet wala pong nangyayari sa atin, tanungin po natin ang Diyos, Lord, bakit mo ako pinapabayaan sa kasalanan? Hindi mo ba ako anak? Kasi ang sabi niya sa Hebrews chapter 12 verse 6, pinaparusahan niya. O dinidisiplina niya, sorry sa word, hindi niya pinaparusahan. Dinidisiplina ng Panginoon ang kanyang mga minamahal at pinapalo ang itinuturing niyang anak. Pwede po ba kayong mamalo ng kung sino-sinong anak sa labas? Hindi po, no? Papabarangay kayo nun eh. Pero yung anak niyo po, pinapalo niyo pa po ba sila? Dapat po. Dapat po. Kasi yun ang sabi ng Bible. I forgot the verse, pero ang ganito yung kanyang quotation, ang bata na hindi pinapalo, pinapalaki mo siya para sa kanyang kapahamakan. Kinukonsinti mo siya na gumawa ng masama. Kasi hindi mo siya dinisiplina, nangupit, hindi mo sinabihan na masama mangupit. Sa susunod, saan na siya mangungupit? Sa tindahan. Sa susunod, saan na? Sa trabaho. Hanggang lumaki ng lumaki, mga kapatid. So we can see, when Ananias and Sapphira fell dead, yung Espiritu ng Diyos di po umalis sa iglesia. Nakita niyo po ba yon? Sa lahat ng pangyayari mula sa lumang tipan hanggang sa bagong tipan, hanggang dito kay Ananias at Sapphira, hindi iniwan ng Diyos ang kanyang iglesia. Pero inaalis niya ang ayaw sumunod sa kanya. Historical significance ng mga bagay-bagay na ito. Katatapos po ng Reformation, galing po tayo sa napakalaking iglesia, Roman Catholic Church. But the Lord preserved His people. He uses many people to preserve yung kanyang kabanalan at yung kanyang iglesia. At isa doon si Martin Luther, si John Calvin, para ipreserba ang kanyang iglesia. At sabi ni John Calvin, ito po yung kanyang sabi sa Institute ng Christian Religion, if no society indeed, no house which has even a small family can be kept in proper condition without discipline. Kung meron daw isang pamilya sa isang society na hindi mapapanatili ang disiplina, this is much more necessary in the church. Kung sa pamilya na maliit kailangan ng disiplina, how much more ang punto ni John Calvin sa loob ng iglesia? Na dapat merong kaayusan dahil ang Diyos na sinasamba natin ay Diyos ng kaayusan. The church cannot long endure without the bridle of discipline. Ang church, hindi siya magpapatuloy kung walang disiplina. Dalawa po ang kamay ng disiplina. Pagtuturo ng tama at pag-akay sa matuwid. Piliin po natin yung pagtuturo sa tama kaysa sa pag-akay sa matuwid. Dahil may kasama na pong 2x2 ang pag-akay sa katuwiran mula sa kamalian. At masakit po yan, mga kapatid. Masakit po yan. Paano pinipreserba ng Diyos ang kanyang mga tao? Salamat po, walang natutulog. Una, sa
pangangaral ng may katapatan ng salita ng Diyos. Good thing po, no? Hindi issue ang oras dito. Pangalawa, pinipreserba ng Diyos, dinidisiplina ng Diyos ang kanyang iglesia sa pamamagitan ng Espiritu na nagbibigay ng conviction sa kapwa mananampalataya. Kaya kapatid, pag kinakamusta ka, sinasabihan ka ng yung kasama sa iglesia, pagpapakita yon na siya'y concern sa'yo. Pero kung hinahayaan ka niya, nakita ka niya na, oh, nung isang linggo, iba yung kasama nito ah. Ngayon, nakita ko na naman sa mall, iba na naman yung kasama. Tapos hindi ka binati, wala pong pakialam sa'yo yon mga kapatid. And the preaching, the pulpit, if doesn't preaches the word, wala pong concern yan sa atin mga kapatid. Balikan ko po si Martin Luther. Sabi ng Roman Catholic Church sa kanya during the Diet of Worms, sabi niya, i-deny mo, recant yung mga bagay na itinuro mo. Sabi ni Martin Luther, bago po ako magbigay ng statement, give me 1 day. Binigyan siya ng isang araw kasi iniisip ng mga ng council during that time na nakokonsensya na si Martin Luther. Pero kinabukasan, ito yung kanyang sabi sa harapan ng mga pari. Sabi niya, my conscience is captive to the word of God. I cannot and I will not recant anything, for to go against conscience is neither right nor safe. Sa atin po mga kapatid, our conscience is captive not by the culture, kung hindi po sa salita ng Panginoon. Pangatlo, sa pamamagitan po ng correction sa loob ng iglesia. Isang marka po ng malusog na iglesia ang disiplina. Pag walang disiplina, walang kaayusan, wala sa ayos na iglesia ang iglesyang iyan. At pang-apat, providential chastening ng ating Diyos. At wag po natin itong piliin mga kapatid. At wag nyo rin palaging isipin na pag merong pinagdadaan ng suliran ninyong kapatid, pinapalo siya ng Diyos. Mali po yun. Kasi si Job, yung example na hindi ganun ang tamang kaisipan sa loob ng iglesia. Ano po? Banal po si Job, pero nakaranas po siya ng napakaraming kahirapan sa kanyang buhay. But wag po nating baliwalain dahil totoo pa rin po ang pagpalo ng Diyos sa kanyang mga anak. Mas lalo na po, wag nating gustuhin na alisin tayo ng Diyos sa kanyang iglesia. Consider the vineyard. Alam niyo po yung sa John chapter 15, no po, yung vine dresser. Ano pong ginagawa niya? Di ba, inaalis niya po yung mga dahon na tuyot. Para ano? Para mas lalong mamunga. Ganun po sa loob ng iglesia. Mga kapatid, let's go together. Magsama-sama po tayo, kayo bilang magkakapatid sa iglesyang ito, para itaguyod ang kabanalan at ang iglesia ng Panginoon. Sabi ni John Owen, sa Mortification of Sin in Believers, book niya po ito, chapter 4, ito po yung sabi niya, the vigor and power and comfort of our spiritual life depends on our mortification of sin. Ang lakas, no po, ang lakas ng ating spiritual na buhay ay nakadepende kung paano natin pinapatay ang kasalanan na meron po sa atin. Hindi po si Satanas ang ating kalaban. Ang number 1 po nating kalaban yung sarili po natin. Marami mananampalataya, lagi si Satanas sinisisi. Si Satanas kasi tinukso na naman ako eh. Si Satanas kasi ginamit na naman yung nanay ko para uminit ang ulo ko. Si Satanas kasi ginamit na naman yung asawa ko. Di po, ang kalaban mo po, yung sarili mo. Bakit nagagalit yung asawa mo? Kasi di ka nagtatrabaho. Work, provide for your family. At yung asawa mo, laging tahimik yan. Magluluto ng masarap. Aalagaan ka. Ano po? So that's our responsibility. Ganon din po sa loob ng church, mga kapatid. The church will flourish if the holiness of God is preserved and kept sa loob ng iglesia. Brethren, do not fear discipline,
fear the absence of it. Huwag po natin katakutan ng disiplina. Ang katakutan po natin, yung walang disiplina at kaayusan sa loob ng iglesia. The church that God no longer corrects is a church He has abandoned to itself. Ang iglesia na hindi dinidisiplina ng Diyos ay yung iglesia na inabandona na ng Panginoon. But the church that trembles under His hand is the church He is preserving and He will use for the gospel proclamation and the advancement of the kingdom. Mga kapatid, manatili po tayo. Bantayan po natin yung mga kasama natin sa iglesia. Huwag mo naman siyang pulisin. Huwag mo naman siyang bantayan. Na kung sa lahat na lang ginagawa niya, binabantayan mo kung gagawa siya ng kasalanan. Pero maging concern ka naman sa kanya. Batiin mo siya, i-chat mo siya, kapatid, simba na tayo. Kapatid, kamusta ka? Ano po yung mga ganyang klaseng bagay ang magpapanatili ng kaayusan sa loob ng iglesia. Mga kapatid, seryosohin po natin ang pagdidisiplina ng Diyos. At wag po tayong pumunta doon sa correction, but rather doon sa pagtuturo ng tama. Yung storya sa Acts chapter 5, verse 1 to 11, ends with this small praise, but really powerful. And great fear came upon the whole church. That fear was not destructive, it was life-giving. Let's pray. Aming banal at maawaing Diyos, kami po'y yumuyuko sa iyong harapan, nagpapasalamat ng may paggalang at takot. Salamat po sa iyong mga salita na nagpapaalala sa amin na ang kabanalan mo ay hindi dapat baliwalain at ang iyong disiplina ay gawa ng pag-ibig. At ang unang purpose po nito is to train us to do good at mamuhay ng kabanalan. Pero meron siyang kabilang aspeto. Ito yung disiplina na merong kaakibat na pagtatama. At masakit po ito, Ama. Nawa po kami bilang His community ay huwag piliin ang bagay na ito. Bagkus, pag sumakitan po namin ang disiplina ng pagtuturo ng tama. Salamat po, Ama. Patawarin mo kami, Ama, sa aming mga kasalanan at pagsalansan sa iyo. Personal at bilang isang kalipunan ng mananampalataya. Linisin mo, Ama, ang aming mga puso. Create in us a clean heart. Ito po ang panalangin ng aming Haring David. At ito rin po ang aming panalangin dahil ito po ang instrumento mo upang gamitin mo ng may kapangyarihan ang iyong iglesia. Naway patuloy na manahan, Ama, ang ganitong pagnanais sa amin na mamuhay ng may kabanalan. Makasunod po sa iyo, Ama. From time to time, we will sin. From time to time, mahuhulog kami sa kasalanan. Pero, Ama, may pangako ka that we should repent and andyan ang iyong pagbibigay ng tawad sa amin. Panginoon, salamat po. Ipagtanggol mo ang iyong simbahan. Linisin mo siya, disiplinahin mo siya, patatagin mo siya sa iyong biyaya hanggang sa araw ng iyong pagbabalik. Salamat po sa His community, Ama, sa iglesyang ito. At matagpuan mo po sila, matagpuan niyo po kami na patuloy na lumalakad ng may kabanalan. Ito po ang aming pamanhik, Ama, sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Maraming salamat po, mga kapatid.